corazón. Ayan guys, magluluto tayo ng taro cake. Papakita ko sa inyo how the procedure. I learned this dish when I was in Hong Kong. So naalala ko, why not tutuin natin. By the way, the whole video please watch, and yung mga measurement ng ingredients niya ay ilalagay ko sa description below. Yes guys, ayan. Okay. Yes, guys. So, inano ko na siya. Inano ko na siya sa water. Yung rice flour natin. So, ang rice flour natin, guys, is total of 2.5 pounds. Yung isang balot is 1 pound. And then, 2.5, dalawang balot at saka 2 pack and a half. And then ilagay niyo siya dyan with ang water niya is total of 6 cups. Yes. 6 na cups ang ilalagay niyo ng water sa inyong flour. And then i-melt niyo siyang mabuting ganyan. So halo-halo lang. Cold water guys ang ilalagay niyo to mix the flour. Yes. Okay, then isa-set aside na natin siya dahil hindi naman siya masyadong kailangan i-focus. So, ito yung mga ingredients natin. Yung ating shrimp, ibababa na natin siya sa warm water. Warm water para mabilis siyang lumambot. Ayan. Lagyan natin siya sa warm water. And then, huwag niyong itatapon yung pinag-anuhan niya kasi pwede siyang ilagay mamaya pag niluto natin. Lagay natin doon sa isang tabi dahil mainit yan. Baka tayo ay mabandian. And then, ito yung bawang. We have garlic. And then, I chopped the garlic already. And then, ginger. Ang kailangan natin is 1 ounce of ginger. And then, you grated. Put on the side. And then, we have total of 7 ano bang tawag sa English? 7 pieces na lang para hindi ko masabi yung isa. 7 cloves of ginger, which is like 7 pieces yung piraso ba. And then we have a spring onion, 5 haba, and then 5 din ang ating Chinese sausage. So gagayatin na natin siya. Hold on. Okay, atin siyang hihiwain. Dahan-dahan kayo paghihiwa nito dahil ito ay masyadong yung tapos maliliit lang guys. Maliliit lang, dice lang ganyan. Ganyan ang paghihiwa ng natin. Ayan. Chinese sausage. Okay? Kung lang, so para mas mabilis ang hiwa nyo pa ganyan. Be careful. 4 na hiwa. See? Nakita nyo ganyan. Tapos, ayan. Manipis lang guys. Manipis. Ayan. Okay, kung ganyan lang gagawin nyo. So guys, chinap ko na rin yung ating green onion. Hindi ko na pinakita sa inyo. Nakakalimutan ko lang i-click ang aking Tapos time to time, haluin nyo yung inyong rice flour. Ilalagay natin sa set aside nito. At baka ay magkadumi. Dahil tayo ay magluluto. Tayo ay magbabalat ng ating taro. Taro in Tagalog is gabi. Yes. Yes, ayan. Ganyan lang. Tapos ito, i-chop, iaano nyo rin, ida-dice ng maliliit. At least hindi maputik, Pag sa atin, binili mo maputik.
Madumi pa. Ayan. Sana maligat siya. Alam mo yun. Maganda kasi yung pag maligat. Ayan. Ganyan lang ang pagkatalo. Ayan guys. Hiliwain na natin itong taro natin. Ganyan. Cubes na maliliit yung gagawin nyo. Masyado kasing malaki yung taro, kaya dahan-dahan tayo. Baka tayo mahiwa. So, i-cubes nyo siya. Ayan. Ganyan. Ganito lang, oh. Maliliit. Tapos, continue lang hanggang sa matapos. Ayan, guys. Tapos na ako maggayat ng taro. Yes. Ako. Hindi ka siya. Hindi siya kasi sa ako pinaglagay yan. Dito na siya ilagay sa mas malaki. Let's see. Ayan. I-cubes nyo siya. Yung iba yung ibang style. Yung iba, sinashredded. Pero mas maganda pag cube. Kasi masarap din yung parang may kinakagat-kagat ka na taro. Tapos parang maganda itong tarong nabili ko. Para siyang maligat. Bakit ito may mahaba? Ano nangyari? Ayan. Lahat po kasi balik natin ito. Ayan. Gayat na lahat ang ating... Oh! Naku! Magdadampot pa ako. Nakakainis. Yes. Ayan, guys. That's it. Ay, hold on. Ayan. Guys, yung iba gumagamit ng gloves kasi may taro talaga na makati sa balat, sa kamay. So, yung iba gumagamit ng gloves. So, para sigurado yung pag alam nyo may allergy kayo, gumamit na kayo ng gloves. Kasi may grabe talaga na makati sa kamay. Eh, pag ganitong karami yung inyong hihiwain, aba, baka kayo pangathan, baka kayo may allergy, baka sensitive ang yung mga skin. Alam niyo naman ang skin ko, hindi sensitive. Kaya, okay lang akong walang gloves. Pero yung iba, mag-gloves kayo kasi hindi nyo alam. You have allergy. So, make sure you guys wear gloves in case you have allergy. Okay? Ito yung ating taro. Put aside, guys. Atin ang i-chop ang ating... Ang tawag nito sa Pilipinas, in Tagalog, ay hibe. Hibe ang tawag sa atin. So, naibabad ko na siya. And then, the water that you use to soak this, the first one you need to throw, you like wash it. And then, susok nyo siya sa warm water. Then, after that, yung pinagbabaran, itabi nyo. Kasi pwede siyang, isabaw natin siya. Diba? Ayan guys, pinumpino siya.
Nilagay ko yung measurement ng mga ingredient. Ano po, ingredient. Ang section. This is expensive. Medyo cheap. Cheap mo ba isang tuwan? So, ano ba yun? So, ako yung siya. Not too bad. Not too expensive. Saka middle. Masakit na siya. Oh, shit. Middle. Section. Okay. Yes, kaya ako. Lagyan natin ng mushroom. Pero naman, iba kapag lang. Yes. Ito alam namin ako sa mukha. Yung mga sa mukha. Yung gusto ko, niluluto ko nito. Gusto. Kasi, nilagay ko ng taro. Pero yung taro pinapatan ko, nalala ko. Pero pinapatan ko. Pero naman sa akin mga ito. Pero yung taro, pero siya. Kaya tayo mag-iita. Ano yun? Yung chewy. May klase yung taro ko. Yes. Nilagay ko namin ng dry, no? Dehydrate na salo. Dry salo. Ang mahal, no? Gusto. Alam ko, konti nilagay mo. Sa dry salo. Kasi mahal. Pero multi-chain coffee sa kali ko. Nalimutan nilagay nila. Isa, ay artist, ano ko sa akin. Sa akin, nilagay tingnan ng Hong Kong, ganyan. Pero alam sa kong ko. Gusto ko pa sa akin, chili oil. Hindi ko chili oil nagawa na sa Hong Kong. Gusto. Yung puro sili. Sa black beans. Ano ko yun? Gusto. Mano ko ng ano? Ng bawang. Gusto ka naman. Mano ko ng sili. Guys, pili ko sa Hong Kong. May man yan. Kailangan ko sa gusto. Hindi ko kalimutan yung gusto. Pero hindi kamay. Since tatamalit ko sa Hong Kong, yung pagkagawa nito. Pero kaya lagay siya ng mga mushroom. Tapos pinili ko pa. Tapos mabagay yung radish. Same practice din. Yung radish yung ano niya. Yung ingredient niya. Instead taro. Oo. Dalawang kasi luto ko doon. Kapag tayo yun. Ay, kaya luto na ako. Pero kaya yung ay, sinala lagay. Pero kaya yung lagay ko naman. Luto na ako luto pa. Hinapay. Tapos gusto ko mga kasama niya. Magpapay ko. Pinipay ko. Kaya mga luto niya. Kaya ganyan luto ko. Pero kaya sila. Shout out yung Malu. Yung Josie. Sino naman sa Pilipinas na. Sa Mandeles. Tapos yung Josie naman. Nasa Canada siya with family. And si Mami Malu. Nasa Canada din. Sa Manila. Shout out sa Mami Malu. Yes. Sa Kumi Kachoy. Wala gusto ko lang luto. Sige naman. Sige luto na kayo. Sige gusto ko. Pero luto ko. So guys, lagyan niyo natin ng olive oil, kaunti lang. There you go. Lapit ko yun. Lagyan natin ng luya. Yan yung chorizo. Yung chorizo. Nilagyan ko siya ng 2 tablespoons of oyster sauce. Yung oyster sauce niya, yan brand na yun ang ginagamit ko. Talagyan din natin ng konting spring onion sa gisa para meron siyang aroma. Ayan. And then, set aside this. Ano yun? Lagyan sa isang kapit. Oh. Bango. Then put this and set aside, okay? Then lagyan natin siya ng oil. Let's heat it anyway. Then we're gonna put the taro.
Sukay-sukay lang natin to. And then, magpapakul tayo ng water. Tapos, water na pinakagin natin. At water ang ilalagay. Lagyan natin ito. Yan yung pinag-anuhan ng when I soak yung shrimp. Nagbabara ng shrimp yan. And then, lalagyan natin siya ng oyster sauce din. That's about like 2 teaspoons. Yes. Teaspoon. Lalagyan din natin ng chicken powder. First time ko magawin ng chicken powder. Kasi wala hindi ako masyadong nagagagamit ito. Pag ganyan. That's it. Check natin. How's our taro? So, mainit na yung tubig. Okay na to. So, we need, I put a 1 cup earlier. So, another 2 cups na mainit. Another one. Yeah. So, 5 cups of hot water. Ganyan lang guys. Then, tatakpan natin siya. Hanggang sa maging medyo tender siya. Ayan. Manyan natin yan. Binasa naman siya. Okay. And then put the lid. Hayaan mo lang siya kumulo. Ayan guys. So, okay na yung taro. Nilalagay na natin to. Nilagay ko na yung isa natin ganyan.
Ayan, ganyan. Mix-mix lang natin. Ilalagay na natin yung ating, make sure walang buo-buo siya, ha. Unti-unti. Low fire lang ilalagay nyo dahil masyadong maano. Tapos, mix-mix ulit. Pwede lang ilahat yan. Naka-low fire lang siya, guys. Mahirap talaga siyang haluin, kaya sa non-stick ko siya niluto kasi pag sa non-stick, parang hindi siya nagdidikit-dikit. Yan mga guys. Mahirap talaga siyang haluin, para siyang kalamay. At dapat mahina na lang ang apoy. Hindi tayo papunta. Hindi kasi pwede yung dapat wood kasi non-stick ko. Spread. Sesame oil. And then you're gonna steam this. And after you steam, you wanna eat it like tomorrow. You're gonna fry, pan fry. Kaya lalagyan nyo ng butter yung inyong motor. Para hindi siya. Ayan lang. Lagyan natin ng hot water guys kasi very thick. Yung pag-add ng water, tansyahin nyo na lang guys. Kung marami or alam nyo yun. Okay. Nilagay lang sa molder. Tapos gumamit kayo ng pang-push. Ganyan. Ganyan sa corner.
Lalagay niyo ng limon. Ready na to sa steam. Diba? Gawin natin to sa set aside na natin yan. Ready for steam. Anytime, pwede na in-steam yan. And then, same thing, ganun din gagawin natin. Lang din gagawin. Yan, i-steam natin siya ng 30 minutes. There you go. Okay, kung luto na siya. Konti pa kasi may dinigpit pa siya. So guys, ayan, tapos na ang pag-i-steam. Napalamig ko na siya. Tapos, ito siya, oh. Ginayat ko na siya na parang spam yung gayat niya. Tapos, ipapan-fry natin siya sa... Ipapan-fry natin siya. Hold on. Ito tayo ng kawali. Ang akong non-stick na kawali. Ayan guys, mainit na yung mantika. Lagyan natin itong ating taro cake. Ganyan lang siya. Painitin lang. Tapan-fry lang natin. Ayan. Ano lang siya, mag golden brown. Mahina lang ang apple. Ayan, luto na siya. Golden brown na. Ganyan ang pagluluto niya, guys. Tapos kung may, masarap siya din isaw-saw sa sriracha. Or sa soy sauce. Yeah, pwede rin sa soy sauce. Mostly kinakain to sa breakfast. Yes. Tapos meron silang mainit na tea. Yes. Yung mga taga Hong Kong dyan, na galing Hong Kong, nakaka-relate nito. Kasi, nagtatalab kayo ng maraming taro. Masarap din siya sa chili, chili oil. Yes, guys. Ayan, luto na. Then, magluluto pa tayo. Continue lang. Continue cooking lang. Ayan, ganyan. Yep. Oops! So, guys, itatry na natin ang aking nilutong taro cake for Chinese New Year. Okay, Daddy, try. And then, I have sriracha. This is the one I'm gonna dip. Oh, it's good this Daddy with this one. Right? Huh? Yeah. Right? Yeah, we have cucumber. May cucumber. Guys, masarap pala to. It's a long time ago when I have this one. Like homemade. Ganyan siya, oh. Good, ha, Daddy? Thought it was gonna taste like sausage. But it's nice when it's a little bit crispy, huh? Right? I'm surprised. Good. What are you supposed to eat with this? Usually, this is like this. You have a chili oil. Like in the morning, usually this is breakfast. Like with eggs? Yeah, you can have egg. Ito yung sinaserve pag may bisita yung, excuse me. If they have a visitor, your boss in Hong Kong,
Mm. Guys, hindi pa. It's not oily, Daddy, huh? Harap. Wow. It's good when you have this. Also, when you have a chow mein, the noodles. Good. It's good, huh? Try it. I guess I could take sausage. It's only just for the taste. You're not supposed to eat this by itself, right? Yeah. This is like the main thing. What's it called? Yeah. What's it called when So, only fighter? dim sum? Is this part of the dim sum thing? Sometimes you can order this. But usually it's like kind of sticky. Because it's like, you know, restaurant. The thing is, we cannot eat much. What are you getting? Sarap. Ganun sarap. Don't forget your cookie. Yeah. Sarap niyo, guys. Tinignan ko yung camera kasi minsan hindi naka-play. Mataas yung camera namin kasi si Kano matangkad. Uy, kaya kimchi ah. What is it? What is that? Tofu? I forget. Or rice cakes? Yeah. Gusto niya. Kung hindi niya yung gusto, hindi niya makakain yun. There we go. Right? And then you have a hot tea. Guys, masarap din siya with kimchi, right, Daddy? Okay. That's it, guys. I hope you learn how to cook taro cake for Chinese New Year. Ito I'm gonna, Miss Sarah, I hope you're gonna like my taro cake. She's from Hong Kong, but she's been here in US. So I make her a homemade taro cake. That's my gift to her and Miss Mei-Ling. It's for you. Bye, guys. Say bye, Daddy. Bye. Kongay pachoy. Ayan, guys. Yan ang finished product. So, ganyan siya after na steam. Then, ito yung ipapan fry nyo. Masarap siya. Isa-usaw sa maanghang like characha. Ayan. Masarap yung medyo crispy. Ganyan. Oops! So guys, itatry na natin ang aking nilutong taro cake for Chinese New Year. Okay, Daddy, try. And then, I have sriracha. This is the one I'm gonna dip. Oh, it's good this Daddy with this one. Right? Huh? No. Right? Yeah, we have cucumber. We have cucumber. Guys, masarap pala to. It's a long time ago when I have this one. Like homemade. Ganyan siya, oh. Good ha, Daddy? Thought it was gonna taste like sausage. But it's nice when it's a little bit crispy, huh? Right? I'm surprised.
What are you supposed to eat with this? Usually, this is like this. You have a chili oil. Like in the morning, usually this is breakfast. Like with eggs? Yeah, you can have egg. Ito yung sinaser pag may bisita yung excuse me. If they have a visitor, your boss in Hong Kong. Guys, hindi pa, it's not oily, Daddy, huh? Harap. Wow. It's good when you have the also when you have a chow mein, the noodles. Good. It's good, huh? Try it. I guess I prefer sausage. Sausage is just for the taste. You're not supposed to eat this by itself, right? Yeah. This is like the main thing. What's it called? Yeah. What's it called when Only patoy? dim sum? Is this part of the dim sum thing? Sometimes you can order this, but usually it's like kind of sticky because it's like, you know, restaurant. The thing is, we cannot eat much. What are you getting? Sarap. Sarap. Don't forget your cookie. Yeah. Harap niyo, guys. Tinignan ko yung camera kasi minsan hindi naka-play. Mataas yung camera namin kasi si Kano matangkad. Uy, kaya kimchi ah. What is it? What is it? Tofu? I forget. Or rice cakes? Yeah. Gusto niya. Kung hindi niya yung gusto, hindi niya makain yun. There we go. Guys, and then you have a hot tea. Guys, masarap din siya with kimchi, right, Daddy? Okay. That's it, guys. I hope you learn how to cook taro cake for Chinese New Year. Ito I'm gonna, Miss Sarah, I hope you're gonna like my taro cake. She's from Hong Kong, but she's been here in US. So I make her a homemade taro cake. That's my gift to her and Miss Mei-Ling. It's for you. Bye, guys. Say bye, Daddy. Bye. Kongay Pachoy.